Ayan, magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon at talakayin ang mga issue ng bayan, lalong-lalo na sa gobyerno. Ayan, kasi nakikita natin, itong flood control ay konektado sa impeachment ni BP Sara. So, tatalakayin natin ang flood control at ang impeachment ni BP Sara kasi talagang controversial itong mga issue na to ng ating bayan. Dahil nga, alam nyo naman, napakainit ng administrasyon sa mga Duterte. So, talagang ito namang sa side ng flood control ay talagang pinipilit nilang hindi matuloy ang investigasyon. So, umpisa natin ang ating talakayan dito sa flood control kung bakit siya konektado sa impeachment ni BP Sara. Ayan, so bali umpisa na natin tong video ni Lito Banayo, political analyst, sa kanyang interview sa SMNI. First priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Sa totoo lang, napakatotoo nung sinasabi ni Lito Banayo. Dahil lahat sila halos nabanggit ng Brave 18, 'di ba? Binanggit sila kung ilan mga maleta ang natanggap nila. Kaya talagang gustong-gusto nilang mag-move on, yan, lalo-lalo na si Senator Erwin Tukmol, gustong-gusto nilang mag-move on diyan sa issue ng flood control na yan. Kasi alam nila, kulong sila diyan. Tapos maaari pang makonfiscate yung mga ari-arian nila dahil sa nagawa nilang pagnanakaw. Allegedly, yun kasi ang paratang sa kanila ng Brave 18 as witness ng ating bansa. Kasi pinangalanan sila 'di ba? Kaya nga takot na takot silang buksan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Talagang gusto nilang mag-focus sa impeachment trial ni BP Sara. Ngayon, ang gagawin talaga nila diyan is kumbaga papatahin na nila yung issue. Kaya gustong-gusto rin nilang makuha ang pwesto ni SP Alan that time. 'Di ba? Halos kahit nakaupo pa si SP Alan, pilit nilang kinukuha Dineclared nila na bakante na ang Senate presidency. 'Di ba? Kahit labag sa konstitusyon. Ganun sila kadesperado na baluktutin ang konstitusyon ng ating bansa, 'di ba? Talagang gagawin nila ang lahat, mapunta lang pabalik sa kanila ang kapangyarihan para mamanipula nila ang pagpapatakbo sa gobyerno, 'di ba? Kasi alam na ng lahat nasangkot yung iba sa kanila diyan sa flood control. Kasi yung iba tinatanggi, o di pagka nagkaroon ng hearing, patunayan nyo na hindi kayo sangkot sa flood control, 'di ba? Patunayan nyo. Ang problema kasi sa inyo, tinatakot nyo yung 18 Marines. Sinampahan nyo ng kaso, 'di ba? Imbis na gawing witness ng ating bansa, state witness, 'di ba? Tinakot nyo, sinampahan nyo ng patong-patong na kaso, 'di ba? Buti na lang andiyan si Attorney Baligod, hindi iniiwan, ipinagtatanggol, inaasikaso. Kasi buhay na saksi yan Kailangan talagang ingatan yan, yung mga taong yan. Kaya maraming salamat sa Brave 18 soldier at yung 4 na nadagdag at yung madadagdag pa na mga witness. Kasi talagang malaking tulong yung ginagawa nila. Buwis buhay yan sa totoo lang. Napakahirap niyan yung posisyon nila. Dahil ang kalaban nila dyan, hindi isa na government official, kundi isang buong gobyerno. Sa totoo lang, halos 80% ng government ang kalaban nila dyan. Bakit ko nasabi? Administrasyon yung binabangga nila 'di ba? Kokonti lang yung mga leader ng ating bansa na pumapanig sa kanila. Kokonti lang yung mga senador at congressman, 'di ba? Na pumapanig sa pagpapahayag ng katotohanan about sa flood control. Kaya etong mga senador na to, takot na takot sila. Kaya gusto nilang mabaling ang atensyon ng taong bayan sa impeachment ni BP Sara kasi gusto nilang durugin ang mga Duterte. Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sapagkat by then, alam mo kasi itong MJ, itong mga paalala ko lang sa inyo, eto kasi si Lito Banayo, siya ang nag-expose kay Ping Lacson, 'di ba? About dun sa charter change, 'di ba? Yung nangyaring meeting na nandoon si Tito Sen as Senate President, pati si Boji D, 'di ba? Nag-meeting sila about charter change, 'di ba? Kasi talagang kung titignan nyo naman sa reaction nila, gustong-gusto nilang sasang-ayon sa kanilang konstitusyon, 'di ba? Yung 16 votes na dapat para ma-convict ang isang impeachment government official, gagawin nilang 15 para sumang-ayon sa kanila. Labag sa konstitusyon 'yun Kasi nga gusto na nilang baguhin ang konstitusyon, 'di ba? Wala naman nakasaad sa konstitusyon na kapag nakakulong ka,
Hindi ka na miyembro ng Senado. Walang ganun. Malinaw ang sabi sa konstitusyon. All of its member. 2/3 all of its member. Diba? Oh. Sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot. Totoo yun. Yung sinasabi ni Sir Lito Banayo. Kasi tayo, pinababayaan natin eh. Kasalanan din natin yan. 'Di ba? Aminado naman tayo dyan na pag narinig natin once, ang sasabihin nyo lang, lilipas din yan. Oh, maano yan, matatabunan ng ibang issue yan. Pinababayaan kasi natin eh, 'di ba? Hinahayaan natin sila kaya ayan, nagsilakihan ng mga ulo, 'di ba? Nakaw na nakaw sa gobyerno. Ngayon sasabihin nila, hindi naman tayo number 1 corrupt eh, pangatlo lang eh. Just sira ulo. Madaling mawala. Kung basta bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, absuelto na sila, ganon, 'di ba? Yun kasi talaga ang plano. Tatakpan nila ng tatakpan para mabaon ang issue. Kung tutuusin, yung sinasabi nila sa panahon ni Drilon, 'di ba, na inadapt yung Abilino Cuenco versus Cuenco, hindi tayo aware, 'di ba? Na may ganun na pala kasi hinahayaan natin sila. Nalabag na pala sa konstitusyon yun, yung ginagawa nila, 'di ba? Sabi na nga yan ni Associate Justice Ascuna, 'di ba? Yung nagbalangkas ng konstitusyon na hindi mo pwedeng i-apply ang 1935 Constitution sa 1987 na sinusunod natin. 'Di ba? Ibig sabihin nung panahon pa lang na binibigkas niyan ni Drilon na yung about sa Abilino versus Cuenco na issue para maging quorum sila, islabag na rin pala sa konstitusyon yun. Kita mo, nakasanayan na kasi nila na baluktutin ang ating konstitusyon kasi walang sumisita. Kaya kita mo ganto tayo kalugmok sa bansa natin. Pahirap ng pahirap. Yung mga sahod ng mga manggagawa natin, hindi na makatarungan. O, 'di ba? Alam niyo 'yan eh. Makakabili ka ba? Makakabuhay ka pa ba niyan? Mapapag-aral mo pa ba sa kolehiyo yung mga anak mo niyan? 'Di ba? Hindi na makatarungan ng sahod natin kasi pinababayaan natin silang magnakaw, 'di ba? Hinahayaan natin gawin nila yung mga pagnanakaw, nagpapayaman sila diyan, ginagawan negosyo gobyerno, 'di ba? In general to yung sinasabi natin Ito kasi yung realidad ng buhay 'di ba? Hindi kasi tayo natututo bilang Pilipino. Biro mo 2015 paano pa yung mga nakaraang mga panahon, 'di ba? Simula nung naitatag yung ating bagong konstitusyon, hindi natin alam, 'di ba? Ilang dekada na 'yon, 'di ba? Hindi natin alam pero nung 2015 labag na pala sa konstitusyon yung ginagawa nila. Puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. So yun ang kanilang kaya importante sa kanila. Ibig sabihin, demolition job ang ginagawa nila kay BP Sara. Bukod sa i-impeach nila si BP Sara para hindi na makatakbo ng presidente, sisirain nila yung pangalang Duterte sa taong bayan. Yun yung ginagawa nila. Hindi lang basta political persecution. Buburahin nila yung pangalan ng Duterte sa isipan ng taong bayan. Ang tawag dyan, manipulation. Na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. So survival ito, Sir Lito, political survival ang hakbang. Lahat ng yun ang sabihin na natin parang hindi maganda sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Tama. Hindi lamang ngayon kundi nung mga ilang pantaon kita nyo, sa bibig na mismo ni Sir Lito nang galing nung mga ilan pang taon. Ibig sabihin, na-observe na nila yan. Kaso kasi wala naman silang boses 'di ba? Kapag kinundi na mo yan, pagtutulungan ka niyan. Kita mo ang nangyayari. Kapag kinundi na, may kaso. Pero kapag kumampi ka doon, burado kaso mo. 'Di ba? Ganun ka basic yung ginagawa nila na political persecution na basang-basa mo kahit na pangkaraniwang ka lang, tao. 'Di ba? Basang-basa mo Kapag kumampi ka, wala kang kaso. Kapag ka tinuligsa mo, tambak ang kaso mo. 'Di ba? Ganun sila. Parang hindi sinasaisip kung ano makabubuti para sa taong bayan. Yon, nakuha niya yung punto talaga ni Sir Lito. Hindi na talaga sila nag-iisip ng kung ano makakabuti
makakabuti sa taong bayan. Alam nyo kung bakit? Yung flood control project na yan, makatutulong yan sa taong bayan, lalo na sa mga tao sa probinsya. 'Di ba? Lalo na kapag bumabaha. Sino ang makikinabang una niyan? Kapag ka naipagawa yung project na yan. Taong bayan. Kasi maiibsan yung pagbaha eh. Hindi masisira ang bahay. Hindi masisira ang kabuhayan. 'Di ba? Hindi mapapahamak ang mag-anak, 'di ba? Ang sambahayan hindi mapapahamak. Kasi kapag ka nagkabaha, lubog ang bahay, maaring may madisgrasya, 'di ba? Lalo na pag bagyo. Kapag ragasa na yung tubig, 'di ba? May namamatay. O tuwing may bagyo na malalakas. Yun yung iniiwasan, kaya pinopose yang project na yan. Kaso itong mga politiko, nakita nyo ba kung concern sila sa inyo? Imbis na ipagawa yan, ninakaw, 'di ba? Yung para sa atin, taong bayan, 'di ba? Yun lang yun eh. Kung talagang concern sila sa atin, dapat hindi nila ninakaw yan. Ipinagawa nila ng mga proyekto na makatutulong sa kabuhayan natin, na magiging safe ang bawat pamilyang Pilipino. Ganun kasimple, 'di ba? Sa gitna ng krisis, walang krisis, biski na kailan, ang laging nasa isipan ng ating pamunuan ay kung paano yung kanilang personal at political na interes ay mapapagana, imbis na yung paano nilang matutulungan ng totoo ang taong bayan. No? Sa panahon ngayon na sobrang taas ng presyo ng bilihin, na napakahirap ng buhay. Ang kuryente nga lang pagka sa commercial, nag-increase from 13 pesos, halos 16 pesos per kilowatt hour. Itong buwan na to, no? Itong billing period na ito. At kung ikaw naman may tindahang maliit, Kita nyo yan pa yung Meralco na yan. Isingit lang natin bago tayo lumipat. Yung Meralco, kapag ka merong mga nasisira na mga poste, yung lost connection, sa atin ipinapasang consumer. Na hindi naman dapat sinisita ng gobyerno. Bakit hindi sinisita? Kasi nabibigyan. Ganun kasimple. Kaya kung titignan nyo, ang daming nakalista dun sa bill natin sa Meralco. Ang dami. Hindi naman natin kasalanan yun eh. Kasalanan ng Meralco yun kasi hindi nila mine-maintain na maayos. 'Di ba? Hindi naman sila nagbibigay ng paliwanag. Kailan lang sila nagbigay ng paliwanag? Kung kailan nakapaningil na sila. Hindi naman ina-advise kada bahay. Bibigyan ng letter o kaya sa barangay na i-announce. Walang ganun eh. Kaya nagtataka ang taong bayan. Bakit ang lalaki ng bill? Bakit nadadagdagan? Hindi mo namang kinonsumo yan. Yung lost connection na yan, maintenance na yan, 'di ba? Hindi naman tayo against sa negosyo ng Meralco. Malaking tulong ang Meralco. Pero dapat ipinaliliwanag nila sa taong bayan bago nila isagawa yung ganyang mga proyekto nila para hindi bulag ang taong bayan, 'di ba? Yun lang naman yun eh. no? Commercial, from 14 pesos dati per kilowatt hour, ngayon ay 22 pesos per kilowatt hour. That is a napakalaking increase niyang sa kuryente. Binibiro mo, hirap na Sinasabay kasi nila sa pagtaas ng oil no? Yan ang problema, dapat kinokontrol ng gobyerno yan na hindi sila pwedeng basta-basta magtaas, 'di ba? danasin ng taong bayan. Kasagsagan pa naman ang init ng panahon ngayon. Tama. Yung mga ganyang problema dapat na tinutuunan ng pansin. Pero hindi palagi na lamang ano ang makabubuti para sa kanila. Paano nilang pagtatakpan yung mga kasalanan nila? Tama. Paano nilang isusulong yung kanilang political na interest? Yun ang masakit at yun ang nakakalungkot sa nangyayari sa ating bayan, MJ. Opo, pero Sir Lito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan Yun, 'di ba? Yun lang. Paano mo makakalimutan ang issue sa flood control kung tag-ulan? Kung nagbabaha. Actually, nagbaha na nga sa QC itong nakaraang araw lang naungkat na ulit yung flood control, 'di ba? Timing na kahit na anong pagtatakip nila, ang kalikasan at ang nasa taas na ang gumagawa ng paraan para hindi makalimutan ng taong bayan ang flood control issue. Scandal, 'di ba? Napakagaling talaga ng nasa taas ng Diyos. Ipinakikita sa taong bayan na hindi mo pwedeng kalimutan itong issue na to. 'Di ba? Tag-ulan na June na, 'di ba? Pa-July na nga Yun ang problema. 'di ba? Pero alam mo, pag sinuswerte sila, yung pamunuan, Totoo si Sir Lito Banay. baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino. Sa tingin ko, hindi pa muna matutuloy ang Super El Nino na yan At ngayon nga, nakikita natin, umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although, ilang parte, like sa Mindanao, malakas ang ulan, no? Pero talagang yan, pagka bumuhos na naman ang ulan at
pumahana naman dahil wala namang nagawang solusyon control. dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ng tao. At importante din kasi para sa atin, sa ating mga nag-iisip ng gusto nating ilahad ang katotohanan, dapat din tayo'y patuloy na magsalita. Yon ang pinaka-importante. Ipaalala sa kanila na hindi natin nakakalimutan. Kasi alam nyo para sa akin, ito na yung pagkakataon na baguhin natin yung nakasanayan natin noon na hindi natin sila pinakikialaman. Hindi natin sila pinakikialaman kaya lumalala ng lumalala ang pagnanakaw sa ating gobyerno. Lumalala ng lumalala ang kahirapan sa taong bayan. 'Di ba kita nyo? Kita nyo yung diferensya. Sila yung mayaman, ang taong bayan naghihirap na hindi naman dapat. Actually kapag lumabas kayo ng Pilipinas sa ibang bansa, makikita nyo dun na kung ano yung deserve natin, na meron pang masihigit sa sitwasyon natin ngayon, na mas magiging magaang ang buhay natin kung nagtatrabaho ng maayos ang gobyerno, 'di ba? Punta kayong Taiwan, punta kayong Japan, punta kayong China, Malaysia, Singapore, pinakamalapit. Makikita nyo yung antas ng pamumuhay nila doon maayos. Pero tayo, deserve ba natin to na naghihirap? Deserve ba natin na nagsusumikap tayo tas ang isusukli ng gobyerno puro pagnanakaw? Deserve ba natin yan? Yun ang tanong. Tanungin nyo yung mga sarili nyo kung deserve mo yun. 'Di ba? Kasi kung alam mo sa sarili mong hindi mo deserve yun, huwag kang papayag, 'di ba? Na pagnakawan ka nitong mga taong, hindi ko naman sinasabing labanan natin sila. Pero kailangan kasing baguhin yung nakagawian, 'di ba? Ito na yung pagkakataon na hindi na mo dapat palampasin yung gantong sitwasyon. Kasi kung noon, barya ang nakawan nila, mga 20 million, actually malaki nga yun 20 million, 50 million. Ngayon kasi ang usapan, trillion buong budget 'di ba? Buong budget ng Pilipinas nawala 'di ba? 1 point something 1.7 yata, 1.2 trillion ang nawala. Yun ang nawala sa atin. 2025 yata yun. Paano yung 2024? 'Di ba? Yun yung problema 2023 pa, 'di ba? Yun yung problema. Kaya hindi mo dapat palampasin itong pagkakataon na to. Tungkol dito sa anomalya ng flood control sapagkat napakalaking halaga ang pinag-uusapan natin. Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice noong isang araw, nasa 1.8 trillion. Kita nyo na, 1.8 trillion, hindi billion, trillion, 'di ba? 1.8 trillion na para sa taong bayan. Kaso naglaho na parang bula, 'di ba? Hindi natin to deserve, sa totoo lang. Napakahirap ng buhay, lahat tayo nagsusumikap. Lahat tayo dugo at pawis, naghihirap tayo sa kalsada, mainitan, maarawan, samantalang sila magpapasa ng batas, magpo-propose ng project, pag nandiyan na yung budget, bulsa na, 'di ba? Yung pera natin pinaghirapan ibubulsa lang ng ibang tao. Dapat hindi tayo pumapayag ng ganun. Ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa 1.8 trillion. Isipin mo yung laki ng perang yon na kung ito ay nasa sa kaban pa ng bayan, di sana pwedeng bawasan ang presyo ng kuryente, bawasan ng tax sa kuryente pa. Tama, malaking tulong yun yung sa kuryente lang, napakalaking tulong yan. Mahal-mahal ng kuryente ngayon saka sa gasolina 'di ba? Kahit diskartehan na lang muna natin yung sa pagkain 'di ba? Basta yung kuryente sa gasolina kahit papaano mabawasan Ang laking tulong nun, laking ginhawa. Para lang hindi masyado malaki yung taas, ganun din sa diesel at gasolina. Pero hindi nagtiis na tayo ng 2 buwan mahigit na. Actually, bumbuhay natin, nagtitiis tayo 'di ba? Sa hirap ng buhay Hindi man lang umangat ang peso, bumaba pa, lalo. Tapos sasabihin nila, okay lang yan, di naman tayo number 1 corrupt, pangatlo lang tayo. Ano yun? 'Di ba? Napataas ang presyo ng gasolina at kasama na rin doon ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin, Walang naitutulong sa atin ng pamahalaan kundi yung pakonti-konting ayuda na binibigay sa piling-piling mga tao. Sampal sa atin yun. 'Di ba? Yung pakonti-konting ayuda nila diyan, 'di ba? Sampal sa atin 'yon na imbis na yung pera, kabanyaman ng Pilipinas ay totally ilagay sa taong bayan, sa mga proyekto para sa taong bayan, sa medical, infrastructure, government housing, education, 'di ba? Imbis na ilagay doon, ano nangyayari? Ayuda, okay na 'yan sa iyo. Ano ba tayo? Pulubi.
'Diba? Hindi naman tayo pulubi para lagi tayo bigyan ng ayuda. Ang kailangan natin serbisyo, 'diba? Serbisyo na mataas na edukasyon, maayos na classroom, o maayos na palikuran sa classroom, maayos na mga building ng natin school. 'Yun ang kailangan ng taong bayan para sa kinabukasan ng bansa. Maayos na medical system, maayos na building ng mga ospital, fully equipped dapat, 'di ba? 'Yun dapat yung para sa atin. 'Yun dapat yung mga nabe-benefits natin sa gobyerno. Kaso ano nangyayari? Wala, 'di ba? Wala. Tapos ang pinagtutuunan nila ngayon, impeachment ni VP Sara para daw matakpan yung issue ng flood control. Anong thinking 'yan, 'di ba? 1.8 trillion na kung ikukumpara mo sa 140 o 100 plus million na binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara. O, 'di ba? 100 plus binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara. Ang pagkakaalam ko ano 'yun 125 million confidential fund na ginamit para matuklasan kung sino-sino yung mga nasa akbayan party list na kasama sa NPA. Kaya yan tinutuklas ni VP Sara yung sa DepEd kasi nandiyan sila eh. Gusto tuklasin ni VP Sara kung ilan sila dyan at kung sino-sino sila dyan na nakapwesto sa DepEd na tinuturuan yung mga estudyante na lumaban sa gobyerno. Yun ang purpose nun. Kaya yan tinawag na confidential fund kasi para yan sa intelligence report, 'di ba? Para yan sa mga information ng mga taong nagtuturo, 'di ba? Na labanan ng gobyerno. Yun ang purpose niyan, 'di ba? Tapos ko-questionin yun, ninakaw daw. Kaya nga confidential fund eh, 'di ba? Para yan sa intel report kasi kung sa eskwelahan pa lang kinukondisyon na ang utak ng mga tao na labanan ng gobyerno, ano mangyayari sa bansa natin? Babagsak yan. Kaya kailangan gawin ni VP Sara na tuklasin kung sino-sino sa loob ng DepEd, kung sino-sinong mga guro, mga officer ang nagtuturo ng ganon sa mga estudyante. O ilang estudyante na namatay sa bundok, matatalino pa yung mga batang yun. 'Di ba? Pero ilan na yung namamatay na pinababayaan ng CPP-NPA. 'Di ba? Pag namatay, iwan nila doon kasi alam nila dadamputin ng mga sundalo eh. Yun ang gustong lutasin ni VP Sara, 'di ba? Pero dahil nga ang administrasyon at etong mga makabayan block is, 'di ba, ayaw nilang malaman 'yon. Kaya nila inanuhan si VP Sara ng pagnanakaw sa confidential fund, 'di ba? Kabuti lang yung paratang sa Vice Presidente, sir. Isang patak sa isang drum ng tubig. Kita nyo na. Isang patak sa isang drum ng tubig. Katiting lang 'yun kumpara sa 1.8 trillion pesos, 'di ba? Katiting lang 'yun, napakaliit nun pero todo focus sila dun eh. Kasi gusto nilang pagtakpan 'yun dahil minatuklasan si VP Sara, 'di ba? Minatuklasan si VP Sara. Kaya gusto nilang burahin sa isipan ng mga tao si VP Sara. Kasi sa totoo lang si VP Sara ang maka-Pilipino, 'di ba? Ang gusto nila ayusin ang Pilipinas paunladin. Ayaw nga nila 'yun eh, 'di ba? No, isang patak sa drum ng tubig. Ganun ang diferensya eh. Para sa mga ordinaryong mamamayan, sino ka para usigin ang isang inihalal namin ng pagkadami-daming boto, no? Na kung ano-anong paninira na ang ginawa mo, samantalang kayo trilyon-trilyon ang inyong kinulimbat. O, diba? Trilyon ang kinulimbat nila. Hindi lang basta 1.8 trillion. Yun yung pinaka-latest. Pera pa yung mga previous year. Diba? Tapos ngayon, sabi nila, ang ebidensya raw nila kay VP Sara is talagang matatag ang ebidensya nila. May impeach si VP Sara. Diba? Yun ang ipinakakalat nila sa mga mainstream media. Diba? So, titignan natin kung talagang totoo yung mga pinagsasabi nila. Kasi ang sabi nila, gusto nila speedy trial. Ayan, ito muna. Ito, press con kasi to, yung tatalakayin natin after nung pre-trial. And so, i-play na natin tong video na to. Follow up lang. 2 points. First, are the parties allowed to have a general or yung generic list yung na walang pangalan, 7 representatives? Are they allowed to do that? And second, Sir Congressman Zia, do you think this reinforces yung belief nyo na parang walang ebidensya yung depensa? Ito, pakinggan yung mabuti kung ano sasabihin nila. Well, una, talagang yun naman talaga yung nakikita natin sa pre-trial brief nila. In fact, the reason why also the court asked to comment both sides
sides on the pre-trial brief is number one, para mas simplify nga yung pag-uusapan. If you have their general denial lang and general purpose lang ng mga adopted witnesses mo from the other side, that would indicate to you na talagang hindi lang wala silang may provide. Kasi ang problema dito sa mga to, gusto nila ipakita agad ni BP Sara o ng legal counsel ni BP Sara yung barahan nila. Kung tutusin, masyadong maaga para magsalita siya na walang ebidensya. Masyadong maaga yun. Dahil titignan nyo pre-trial pa lang to. Hindi pa nag-uumpisa, 'di ba? Wala pa yung mga Senate judge. So kailangan mo bang ilahad agad ang mga baraha mo? 'Di ba? Ikaw na nanonood sa akin, kailangan mo ba ilahad ang mga baraha mo sa ganyan? 'Di ba? Common sense lang 'yan Bakit ko sasabihin yung depensa ko kung alam ko na yun ang ipupuntos mo sa akin? 'Di ba? Di parang pinagkanuno ko yung sarili ko sa iyo. Na sige, ikaw nang bahala, tirahin, ilubog mo ko, 'di ba? So kung sasabihin ko yun, parang wala na tayong trial, 'di ba? Wala na tayong magiging trial. Kalokohan yun yung sinasabi nila, 'di ba? Kung tutusin, kung talagang kailangan sabihin yun, ang ginawa nga ng kampo ni BP Sara hindi sinabi, dapat kakasuhan sila nung mismong na mamahala sa pre-trial, 'di ba? Kakasuhan sila nun paglabag sa batas, bakit hindi? Bakit hindi sila kinakasuhan? Kasi naayon yun sa saligang batas na hindi mo kailangan sabihin agad. Kasi nga didepensahan mo nga yung kliyente mo 'di ba? Karapatan ng abogadong protektahan 'yan kasi kliyente niya 'yan, 'di ba? At all costs poprotektahan niya 'yan hanggang sa dulo. Hangga't walang hatol ang mga judge, ang Senate judge, poprotektahan niya 'yan, 'di ba? But they're actually using this as a tactical maneuvering to delay further. Yung sinasabi niyan delay Tignan nyo, magbabago ihip ng hangin. No? Not just the actual trial of the impeachment but to delay itong yung pre-trial conference natin, which the House of Prosecution do not want because again, the time of the Senate to proceed with the impeachment court, it's not only it's not only a service to the public in terms of giving them now the venue to understand what are these charges and also for them to see the evidence, but this is also a sacred duty for the Senate, and we need to at least the more practical for the Senate to save more time efficiently to handle this the impeachment court. Ang gusto kasing sabihin nito, pabilisin yung trial, sabihin na ng defense counsel ni BP Sara kung ano yung idedepensa nila para mapaghahandaan nila. So dire-diretso lang sila. Hindi naman pwede mangyari yun. Kung tumagal yang sa Senate, karapatan ng defense counsel na protektahan yung kliyente nila. Hayaan mo tumagal sa Senate, trabaho nila yun. Hindi mo kailangan maging concerned sa trabaho ng iba. Ang pakialaman mo yung trabaho mo, 'di ba? Senado 'yan trabaho nila 'yan nasa saligang batas 'yan, nasa konstitusyon 'yan. Yung pag-i-impeach sa mga government official, 'di ba? Trabaho nila 'yan kahit na tumagal 'yan, 'di ba? Kasi kailangan nilang pag-aralang mabuti 'yan Hindi mo pwedeng sabihin na kailangan mabilisan, 'di ba? Kasi kagaya nung sabi niya nung nakaraan, kailangan raw speedy trial, mabilis ang pagtatrial na hindi tatagal sa 2 buwan, 'di ba? Hindi tatagal sa 1 buwan, ganun. Gusto nila mabilisan. Parang sumang-ayon na sa iyo yung defense counsel, 'di ba? Parang sumang-ayon na lang sila sa iyo, hindi na namin didepensahan, parang ganun ang gusto mong mangyari. Kahit na tumagal 'yan, karapatan ng defense counsel na protektahan. Trabaho naman ng Senate na imbestigahang mabuti kung totoo yung paratang sa Vice Presidente. Dahil hindi pangkaraniwang issue yung ibinibintang nyo sa Vice Presidente at hindi pangkaraniwang posisyon, 'di ba? Yung tatanggalin nyo sa kanya. Kung mawala ang presidente, ayan ang papalit Hindi pangkaraniwang posisyon ang pagiging Vice Presidente, kaya hindi mo pwedeng madaliin. Better. So, it only boils down to the issue of our initial observation. Wala talaga silang may offer. Walang ebidensya, walang kung sino man pa yung yung mga testigo natin ay gusto pa nilang i-treat also. 'Di ba? Hindi kasi nila expected na yung testigo nila gagawin testigo rin ng defense counsel ni BP Sara, 'di ba? Sa sobrang sekreto ng mga pandepensa ni BP Sara, hindi nila alam. Hindi kasi sinasabi sa kanila kasi, 'di ba, ba't mo sasabihin? 'Di ba? Hindi talaga sasabihin sa inyo 'yan. Karapatan nila 'yon as defense counsel, 'di ba? Bakit
Diyos ko, common sense lang yan eh. Hindi mo kailangan makapag-aral ng PhD, doctorate o makagraduate ng kolehiyo para maintindihan yan. 'Di ba? Common sense lang yan. Hindi nila talaga sasabihin yan kahit na anong mangyari. Kasi ang mangyayari dyan, kagaya ng sabi natin kanina, kung sasabihin nila sa iyo yan, parang wala na nangyaring trial. Mapaghahandaan nyo yung sasabihin nila. O may sasagot kayo. Para saan pa nilagay sila dyan na defense counsel kung hindi naman nila kayang protektahan yung kanilang kliyente, 'di ba? Yun lang yun eh, common sense lang 'yan. As their witnesses, I don't know if it hostile ata, 'Di ba? Hindi nyo ine-expect kasi na gagawing witness ng defense counsel ni BP Sara yung witness nyo. if they will try to present that before the court. So talagang it really reinforces our belief na wala talaga silang kaso na may pakita. 'Di ba? It's too early to judge, 'di ba? Para mag-assume ka na wala silang maipapakita sa iyo, 'di ba? Kapag nagsalita ka ng ganyan, sa dulo matatalo ka. Kasi parang minamaliit mo na agad eh. Ay wala naman pala 'to eh. Pero kapag pinakitaan ka na niyan sa araw ng impeachment trial, baka manguruntoy ka diyan ha. Mapahiya ka diyan sa mga sinasabi mo. Kasi ang mga abogado ni BP Sara, bata sa paningin, pero matitikas ang mga abogado ni BP Sara. Hindi pangkaraniwang abogado yan. Kung ipinagmamalaki ni Luistro na de Campanilla ang mga abogado nyo, eto, napakasimple lang ng ng legal team ni BP Sara. Walang salita-salita, action agad, 'di ba? Dinugo nga yung isa. To counter the allegations as contained under the articles of impeachment, material evidence, both material and testimonial evidence. And so, panoorin natin. Kasi, ang sabi nila, nung nakaraan, ang gusto nila, mabilisang trial. 'Di ba? Pero bakit parang nagbago ang ihip ng hangin? Ayan, panoorin natin tong interview ni Luistro sa ganyang Parang press con din yan eh. Pareho lang yata yan. Pero, si Luistro naman ang naririto. Ayan, pakinggan nyo na lang. Medyo, kasi, blurred yung mga salita-salita. Medyo malabo. Ayan. So, umpisahan na natin to. To mas makahaba pa po yung pag-release. If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. Diba? Nagbago ang ihip ng hangin. Ang propose nila, kasi medyo malabo yung sound eh. Ang propose nila, 62 days. Ayan, sasabihin niya ng spokesperson nila. But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense is subject to the discretion of the impeachment court. So it will be the impeachment court who will have the final say. Kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa prosecution, in the same way, kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa defense. Yung more than 3 months. We submitted our list of witnesses and documents, including the possible number of trial dates. But of course, it is subject to it is submitted for the resolution of the impeachment court as to how many trial dates will be provided to us. You can raise questions to our legal spokesperson. Ayan na. To add to that, the prosecution asked for 62 trial days and the defense asked for 30 trials. Ang sabi niya, 62 yung kanila propose nila. Tapos sa defense counsel ni BP Sara, 30 days, isang buwan. Kita niyo yung diferensya na sinasabi nila nung una, ang gusto nila is speedy trial. So, ibig sabihin, mas maigsi sa 30 sa isang buwan. Kaso, bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Ibig sabihin, meron nangyari sa loob ng pre-trial kanina. 'Di ba? Nagulat siguro sila. Kaya nag-adjust sila ng isa pang buwan. Ngayon, ang propose naman ng defense counsel is 30. Bakit naging 30? Ibig sabihin, kayang-kaya nila ipanalo si BP Sara sa loob ng 30 trial days. Ganun ka-confident ang defense counsel ni BP Sara. 'Di ba? So sa tingin nyo, sino papaboran sa kanilang dalawa? Ako, hula ko sila Luistro. Papaboran yung 62 days. Kasi gusto nga nila i-impeach si BP Sara eh. Pero kasi nagkabiglaan eh. 'Di ba? Nagkabiglaan. Nabasa na agad ng defense team, legal defense ni BP Sara kung ano yung mga mangyayari, kung ano yung mga dapat nilang gawin, kung ano yung mga dapat nilang itanong. Ayan, masyado nyo kasing minamaliit yung legal defense ni BP Sara eh. Ngayon, nag-adjust kayo. Hindi nyo ine-expect na magagaling yung abogado ni BP Sara. Ayan, bago nga pala tayo magtapos, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumututok at sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy nyong pagtsatsagang panoorin ako. Ayan, sa pag-appreciate
na appreciate ko rin kayo dahil marami nang nagko-comment ngayon at nagpapahayag ng pagsuporta sa atin kasi lumalaki na unti-unting community natin. Maraming salamat. Ang hiling ko lang sa inyo ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye!